binitawan ni Lord ang kanyang posisyon sa langit. Iniwanan niya ang glory sa langit. Iniwanan niya ang kanyang katayuan sa langit na sinasamba ng mga anghel. Iniwanan niya, sabi ng Philippians 2, iniwanan niya ang karangalan niya sa langit. Hinubad niya lahat yon at bumaba siya sa lupa, nagkatawang tao at namuhay na alipin. Na bagamat siya'y Diyos, hinubad niya ang kanyang katangian, tatlong katangian, ang omnipresent, ang omniscient at omnipotent. Hinubad niya ang lahat ng kalikasan niya at yung kalikasan niyang yon bilang Diyos ay nagkatawang tao siyang kapantay mo, kapantay ko, na may tendency magkasala, kaya siya tinukso ng dyablo. Yung kahinaan mo, meron siyang kahinaan ding kagaya mo. Kaya nga tinukso siya kasi pwede siyang magkasala. Pero ang salita ng Diyos, ang sabi ay hindi siya nagkasala kahit kailan. At ang supernatural release ay yung magkatawang tao si Kristo Jesus sa piling natin. Ang supernatural release, yung salitang Emmanuel, God with us. Ang supernatural release ay kailangan nating mabasa yung season. Kailangan nating mabasa because God is about to begin a fresh new work in our life. The supernatural is about to begin. Super means God and the natural means man. Pag ipuput it together, supernatural, natural. Ang super is beyond us. Super, something that is beyond us. Super, something that man cannot do. But God can do. A natural is just like a natural man na is a created being. Created being na kapag wala po yung supreme being, wala lang. Wala lang. Kaya nga, I am nothing apart from God. Natural. I am nothing apart from God. I am nothing. Walang magagawa ang tao kung wala ang Diyos. Kaya nga po, ang natural, walang iba, natural lang. Naghumihinga lang, natural. Ikaw ba ay natural lang, humihinga lang, pagkatapos wala lang? Yan ba yung pagkatao mo? Pagkatapos wala lang, basta humihinga lang. Pero di mo alam, ang purpose, basta ako ay kumakain, mabait, pinakakain ng nanay ko. Mabait na bata, mabait lang. Natural lang. Pero alam niyo po ba, ang natural, kasi tayong mga naturalista na tao lang, natural na tao lang, kasi nung nilalang tayo talaga, natural na sa atin ang pagiging mabait. Hindi binawi ni Lord yan nung nilalang niya ang tao. Hindi binawi yan. Kaya nga talaga yung supernatural release ay walang iba kundi yung Diyos na kung saan na ang Diyos na banal, iniwanan niya ang kanyang karangalan sa langit at yung tao na di sana karapat-dapat sa harapan ng Panginoon ay pinagpaging dapat niya, ay talagang tinanggap niya tayo at sinabi niya sa atin ay ang Diyos na muhay sa piling natin. Kaya tinawag na Emmanuel. Lagi nating binabanggit ang 2024, tuwing may taon na bago dumadating ay salubungin natin ang taon. Salubungin natin ang taon. Alam niyo po, ang pinakamagandang salubungin mo si Lord. Amen? Katagpuin mo si Lord. Lord, kakatagpuin kita. Yung aking ginawa noon ay hindi ko na babalikan yung gawa na yon. Kasi hindi po ako nag-improve. Lord, ngayon, iiwanan ko yon. Hallelujah. Kaya yung faith that releases power, sabi ng Mark chapter 9:23, sabi doon, if you can believe, all things are possible. If you can believe, all things are possible. Alam niyo po, sabi ni Jesus doon sa tao, kasi may anak siya, matinding tao nung time na yon, may matinding tao yon, mataas na tao yon. Sabi niya sa tao niyan, pupunta,
sige, pumasok ka sa bahay at yung tao na yun na napaka-prominenteng tao, lumapit sa Panginoon kasi yung anak niya inaalihan ng demonyo at ang bata, mula bata, siya po ay laging itinatapon ng masamang espiritu at gustong patayin at nilulunod sa tubig. Pero itong ama ay talaga mula bata ay talaga yung ama ay nananabik na ang anak niya ay palayain sa gawa ng demonyo. Sabi ng tatay, Panginoon, ang aking anak ay matagal na pinahirapan ng dyablo. Ang sabi ng Panginoon ay, if you can believe, all things are possible. Naniniwala ka ba? Sabi niya, yes, I believe. At sabi ng tao, na mataas na tao, sabi niya, increase my faith. Kaya nga po, nung dumating ang lingkod ng Diyos, yung kanyang lingkod ng Diyos, lingkod ng Amang nasa langit, nang dumating sa bahay na yon, alam niyo po, if you can believe, all things are possible. Kasi yung bata talaga naman, at nagtatalo-talo pa ang mga teachers of the law, nagtatalo pa ang lahat sa paligid. Pero yung pinagtatalunan nila, sira lahat ang kanilang mga isip kasi nasaksihan nila ang supernatural work of God. Nasaksihan nila, yung bata lumaya. Lumaya sa gawa ng masamang espiritu. Sabi nga doon sa ama, if you can believe, all things are possible. Sabi ng ama, yes, I believe. At ang sabi niya, Lord, increase my faith. Kaya po, ang faith is dimensional. Ang faith po, ang paniniwala ay may sukat. Kaya po, dahil may sukat yan, depende yan. Kaya nga, kung mapapansin mo, sabi doon sa 2 Chronicles 20:20, believe in the Lord God and you shall be established. Believe in the Lord your God and you shall be established. Maniwala ka sa Diyos na inyong Panginoon at ikaw ay magiging matatag. You shall be established. You shall be hindi optional. Pag sinabing you shall be, final say yun. Pag you shall be, walang dalawang, di siya optional. Sigurado, may finality yun. Final say yun. Highest authority yun. At ang sabi niya, you shall be established. Magiging matatag ka and believe His prophets. Maniwala ka sa tagapagdala ng kanyang mabuting balita. Maniwala ka sa tagapagdala ng kanyang mensahe. At ang sabi niya, ikaw ay sasagana. Ikaw ay magtatagumpay. Naniniwala ka ba na ikaw magtatagumpay? Kurang nasa ilong lumabas. Amen. 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 Naniniwala ka ba na ikaw magtatagumpay? Kaya sabi nung ama, increase my faith. Alam mo ba, increase my faith. Naniniwala ka ba na ang Diyos ay kaya kanyang patatagin? Hello. Mag-amen ka naman. Hallelujah. Mag-agree ka naman. Hallelujah. Buti pa yung mga artista pag may concert, talagang pataas-taas ka pa ng kamay. Ganyan. Pagdating sa Panginoon, wag, no, hindi yun. Mamimili ka talaga. Do you believe na ang Panginoon ay kaya kanyang patatagin? O yun, hallelujah. Lakasin natin, hallelujah. Kaya, come on, palakpakan natin ang Panginoong Yesus. Kasi bakit? What we believe determines our words. What we believe determines our thinking. What we believe determines our action. Kung ano ang ating pinaniniwalaan, yan yung mga salita mong lalabas sa iyong mga labi. Kung ano ang iyong pinaniniwalaan, yan yung isip na meron ka. Kung ano ang iyong pinaniniwalaan, yan yung mga gawa ng iyong kamay at paa. Kung ano ang iyong pinaniniwalaan, yan ang magpapasya sa pagkatao mo. Kung ano ang iyong pinaniniwalaan. Kaya ang paniniwala ho talaga, malaking ano yan. Kaya ang paniniwala is the spirit of faith that you hold on to. Ang paniniwala ay spirit yan na iyong pinanghahawakan. Paniniwala yan.
Yan yung pinangahawakan ko. This is what I believe. I believe itong pinangahawakan ko. Pero ang conviction, mga kapatid, is the spirit of faith that holds you. Ang conviction ay espiritu ng paniniwala yan na ikaw ang hinahawakan, hindi ikaw ang humahawak. Ikaw ang hinahawakan. Kaya nga, if you are a man of conviction, hindi ka matutulog hanggat hindi mo yan sinunod. Hindi ka patutulugin hanggat hindi mo yan sinunod. Why? Because the spirit, yung evil spirit cannot stand good, cannot stand with the holiness. The spirit cannot stand. The evil one cannot stand. All laws work both ways. The evil cannot stand good, and the good cannot stand evil. Ang masama, hindi yan nakakatagal gumawa ng mabuti. Kasi likas sa kanya. John chapter 18. Ang likas sa kanya, di ba? Likas sa kanya yan. Na John 18:44 ba yun? John 10. Yeah, John 10. Na ang dyablo ay likas sa kanya ang magsinungaling. Kung siya may magsinungaling, sa kanya, gawain niya na yan. Yan ang pagkatao niyang pangloob. At kailanman, kung siya'y magsinungaling, ugali niya yan. Kung siya ay manira, ugali niya yan. Kung siya ay pumatay, magwasak, buhay niya yan. At pero naparito si Kristo Jesus upang ikaw ay mabuo, yumaman, at yumaman ng yumaman at mapuno ng mapuno sa presensya ng Diyos. Wow, palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Kaya nga po, ang Panginoong Jesus, nandoon siya sa John chapter 2. Ang Panginoong Jesus, nung nandoon siya sa templo, alam niyo po, hindi siya nakatagal. Kasi ginawa pong tindahan yung lugar ng sambahan. Ginawa ng tindahan, bilihin ng mga bagay-bagay, naging mataas na bigyan ng diin ang bagay kaysa buhay. Kaya ang Panginoong Hesus hindi nakatagal. Kasi yung zeal, yung passion, yung apoy niya sa bahay ng Panginoon, ang dapat the house of the Lord is the house of prayer. The house of the Lord is a house where man must worship God. Ang bahay ay bahay na sambahan. Ito yung conviction ng Panginoong Hesus na hindi niya matagalan. Hinahawakan siya ng kanyang conviction. Kaya nga ang mga tindahan ng time na yun, pinagtitimbuang niya. The good cannot stand evil. Alam mo ba kapag ikaw hawak-hawak ng goodness ni Lord, pag hawak-hawak ka ng goodness ni Lord, yung goodness na yan nagre-react laban sa mali. Hindi ka nakakatagal ang buhay mo pag lumalakad sa mali. Pero pag ang umahawak sa iyo ay evil, sa loob pa lang, evil na yan. Sa loob pa yan ay meron ng maraming kasamaan. Kahit mali, okay lang yan. Kaya nga po, the laws work both ways. Kaya tingnan mo, kahit tutukan mo ang taong pumunta sa church, hindi yan pupunta. Dahil hindi siya makakatagal sa kabutihan mo. Mga tao, yung sobrang mapagpatawad, yung magpatawad ka sa asawa na sobra ng ginawa, na pangit sobra na, sa mga taong hindi sanay magpatawad, sasabihin sa iyong ikaw marunong magpatawad, ikaw mayaman sa pagpatawad, sasabihin sa iyong siraulo ka na. Hello? Yung asawa mo, niluloko ka na, mamahalin mo pa rin. Wow, hindi ako, martir. Pero ang taong punong-puno ng pag-ibig ng Diyos, ang sabi ng 1 Corinthians 13, ang pag-ibig ay hindi nagtatanim ng masamang balita. Hallelujah. Grabe, no? Kaya nga, your conviction is the spirit of faith that holds you. Dapat yung conviction na yan, itong 2024, dapat ikaw ang hawakan ng pangitain na yan. Hindi ikaw lagi ang humahawak. Kaya ang totoo yun naman, ay okay lang kahit hindi okay. Ay okay, naintindihan naman ako ni Lord.
Alam mo, may mga taong gusto nila ang Diyos, mahal nila ang Diyos, at gusto rin nilang mahalin ang takbo ng sanlibutan. Ang tawag po niyan, lawless. 2024, kailangan natin maintindihan ang season. Ang season is a designated time, window of opportunity when specified actions are required. Yan ang season, designed time. May nakadesign na time. At alam mo, yung season na yan yung window of opportunity. Actually, kapag yan na mismo ang season na mismo talaga. Dahil whether you like it or not, ang katawan mo ay pa-expired. Hello, sino naniniwala? Walang katawang pabata. Sabi ng Hebrew 9, appointed yan. May appointment yan. Kaya ikaw habang bata-bata ka pa, sabi ng Ecclesiastes 3, panahon na dapat samantalahin mo yan. Sabi ng mga ngaral chapter 12, may panahon pa habang bata ka, maglingkod ka na. Maglaan ka ng time. Dahil bakit yung season ay designated time yan? Ang season ay darating at darating. 20 years from now, I am 56 today. 20 years from now, ilang taon na? Oh, hallelujah! 81! Tama ba ako? 76? Sorry. Nali ako sa mathematics. 76. Imagine mo, 76, pag na-miss mo ang season, saka ka palang mag-umpisa. Wow! Wrong. Whether you like it or not, designated time yan. Window of opportunity. Kaya wala kang sasayanging panahon. Huwag mo talagang sayangin. Sabi mo sa ikatabi mo, huwag mong sayangin. Nag-aaral ka ba? Mag-aaral ka ng gusto. Diyos ko. Huwag mong ipagpalit sa magaling na computer na laro na yan. Maniwala ka, ay Diyos ko, specific time yan. Meron pong designated time. Kung ang time mo na ikaw mag-aral 5 years from now, maniwala ka pag natapos ka, enjoy forever. Hirap ngayon, sorrow today, hirap today, pero tomorrow is enjoy forever. Magtiis ka man ngayon, okay lang. Pero worth it naman. Okay, di baling, alam mo, magtitiis ako kasi mayroon pa akong pag-aaral. Bahala ka, laro. Oh, di ba, galing. Bahala ka, game. Basta game na ako sa school ko. Oh, di ba? Window of opportunity when specified actions are required. Specific action. Kailangan mo talagang tuparin. Kailangan mo talagang gawin. Intentional yan. Season yan. Sinong naniniwala, hindi ka may hawak ng time? Bukas, kahit ayaw mo sa gusto mo, talagang sisikat ang araw. Pwede mo bang gawin ngayon? Lord, huwag mong pasikatin bukas. Kasi maniningil. Si Judith. Pero, ang tanong, sino ang answer prayer na ang bukas ay talagang darating? O so hindi ka answer prayer. Alam nyo ba, sa Joshua chapter 10 lang naman ang nangyari na ang araw ay hindi talaga bumaba. Sa loob ng 3 araw, walang gabi na dumating. Sa Joshua lang yun nangyari. At ang Bible nagsabi, hindi na yun mauulit. Hanggat hindi magapi ni Joshua ang mga kalaban, hindi ho talaga pinababa ang gabi. Hindi pinababa ang araw. Tirik na tirik ang araw hanggat hindi ubos ang kalaban. Ang sabi ng salita ng Diyos, hindi na po mauulit yun. Kaya kung hindi na mauulit yun, sorry ka, pag nag-pray ka, Lord, huwag mo naman paratingin ang bukas. Maniwala ka. Darating talaga, kung yung buhay mo ay puro gabi ng problema,
Pero titiyakin ko sa iyo, may bukang liwayway na ang problema mo'y tapos na. Ang problema mo'y tapos na! Kaya papasok yung transition. Papasok yung transition, yun yung interval between two seasons or stages of your existence. Yung interval between two seasons, ito yung interval, papasok na ang bukang liwayway, magmamadaling araw na. Ito yung transition, magmamadaling araw na. I have to rise up. Magmamadaling araw na, kailangan magbubukang liwayway na. Kailangan kong gamitin, baguhin ang aking mga garments. Kailangan kong mag-ayos, kailangan kong itupi. Kailangan kong ayusin ang dapat ayusin sapagkat magtatagpo na ang dalawang panahon. Alam niyo po ba, bukas magtatagpo na at maghihiwalay ang dalawang panahon. Mamaya na, hindi, mamaya na pala. Mamayang 12:00. Yung iba, sinalubong ng paputok. At putok din ang kamay nila. Putok din ang bulsa nila. Paputok. Kaya putok din ang ulo nila. Putok. Ibang putok ang ginawa. Alam mo, bakit hindi mo paputukin ang papuri ng langit dito sa lupa? Bakit hindi mo paputukin ang ingay ng pagpupuri? Bakit hindi mo ay nako, yan ang transition. Alam nyo po, yan yung natural transition. Meron pong season of weather. Meron pong season, process ng season ng buhay. Kailangan mong makita yan. Believe me. Kailangan mong lumakad sapagkat sa paglakad mo sa Panginoon ay nag-i-involve, nakapaloob yan sa transition, nakapaloob yan ang proseso, nakapaloob yan ang time of change, nakapaloob yan sa transition na yan, nakapaloob na kailangan kang intentional na magbago ka, sasabihin mo sa iyong sarili na ito ang conviction ko at hindi ang kalooban ko ang masunod. Hindi ang kalooban ko ang masunod. Kaya nga po, mayroong salitang comfort zone. Alam mo ang meaning ng comfort zone? Ang comfort zone, ang meaning yan, ay place you say no to growth. Kasi panatag ka, okay lang ako, kasi okay lang naman ako, masaya ako eh. Okay lang naman ako, masaya ako eh. Ayaw mo ng growth, ayaw mo ng change. Kaya diyan ka lang. Di mo alam na ang buhay mo pasulong. Ang buhay mo pasulong. Anong klaseng pasulong? Pasulong pababa, pasulong diretso, o pasulong paangat? Hallelujah. Alam mo anong gusto mo? Mahirap na kulelat? O mahirap na kahit mahirap, panalo naman? Maraming mahirap. Pero yung mahirap, merong mahirap talaga ang gagapang. Pero merong naghihirap dahil sa hirap, natuto, nagtiyaga, at bandang huli, siya ay mapagtagumpay. Alin sa hirap ang iyong gustong danasin? Kaya nga, ang comfort zone na yan ay binigayan sa atin ng Panginoon para ikaw ay makita yung season, makita yung transition. Kaya yung comfort zone na yan, kailangan ay umalis ka dyan sa sarili mong pamamaraan. Umalis ka dyan, yan yung dahilan why faith was given to us by God. Ito yung supernatural release. The reason why faith was given to us. Ito ang dahilan bakit ang paniniwala ay binigay sa atin. Bakit ang pananampalataya ay nilagay sa buhay natin. Bakit ang gift of faith ay nilagay sa buhay natin. Yung release ng paglatag ni Lord, ang gift of faith. Bakit binigay sa atin yan? To save us from sin and evil one. To save us from sin. Ito po yung kaligtasan. Yan po yung supernatural release. Yung iligtas ka sa kamalian sa buhay. Iligtas ka sa error. Iligtas ka sa kasalanan. Iligtas ka laban sa masamang espiritu ng kasalanan. Ayan po ang supernatural release. Tingnan mo, may pera ka. Pero babad ka naman sa kasalanan.
Ano ngayon yun? May pera ka. Puno naman ng kaguluhan ninyong mag-asawa. Ano ngayon yun? May pera ka. Sabi ng Bible, noong una, sabi ng Ephesians chapter 2, noong una, itinuring kayong mga patay. Noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon. Noon. Nung hindi pa kayo nakarating dito, talagang automatic po kayong sakop kayo ay anak ng pagsuway. Patay sa inyo ang inyong pananampalataya. Pag sinabing kayo mga patay ng Diyos, sa harap ng Diyos, patay tayo. Ibig sabihin ng patay, hindi po physical. Yan po ay cut off from the life of God. Yung buhay mo ay putol. Wala ang Diyos. Hindi kapiling ang Diyos. Kaya namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas. Ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga tao. Ayaw sumunod sa Diyos. Dati namuhay din tayong katulad nila. Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman. Ito yung pagnanasa, ayon sa pagnanasa. Tayo ay tangan-tangan ng gusto lang natin. Hindi tayo tangay ng gusto ni Lord. Bit tayo ng mali. Ng espiritu ng kamalian. Tayo ay ayon sa pagnanasa ng laman at sinunod natin ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya marami pong makalaman, marami pong mga tao di baling mali, nagmamahal naman. Kahit mali, di baling mali, nagmamahal naman. Imaginein mo yan. Alam niyo po ba, inequate nila ang mali na kahit nagmamahal. Anong klase yan? Magmamahal sa mali? Nasaan yung magmamahal sa matuwid na buhay? Sabi dito namuhay tayo sa masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sa kalagayan nating iyon, kalagayan by nature. Kalagayan nating iyon by nature. Kasama rin sana nila tayo na nararapat parusahan ng Diyos. Kasama sana tayo by nature. Kaya ang supernatural release, kasama sana tayo na parusahan sa kanila ang supernatural release. Dahil dumating si Kristo Jesus, hindi tayo napasama sa parurusahan, kundi tayo ay napasama sa gagantimpalaan ng buhay. Iyan ang supernatural release. Ang supernatural release hindi magagawa ng programa ng religion. Ang supernatural release, ito'y gawain na hindi kayang alisin ng programa, ang kamalian o kasalanan na hindi kayang alisin o tanggalin o linisin ng mga aktibidades ng tao. Pwede bang tapalan yan? Yung kasalanan na yan ay tapalan ng pera? Pwede bang bilhin ang katuwiran ni Lord? Sabi ng Acts 8, binili ang kayamanan para matanggap lang nila ang Holy Spirit. Binili ang kapangyarihan para matanggap ang Holy Spirit. Sabi ni Apostol Pedro, magsisi ka kasama na, kasi mapapahama ka kasama ng iyong kayamanan. Hindi kayang tapalan yan. Wala pong programa ang religion para ang kasalanan ay maalis at malinis. Kaya sabi ng Isaiah, ang ating katuwiran, ang ating matuwid na gawa sa tao, sa harap ng tao, ang pamamaraang taong gawaing matuwid ay basahan sa paningin ng Diyos. Kaya sa bahay bata pa lang ng nanay natin, makasalanan na tayo at ang tao para malutas
ang tingin ng tao para malutas. Gumawa ng paraan ang tao. Gumawa ng daan ang tao. At ang isa sa daan diyan ay ang itayo, ang religion. Ano ang religion? Para ang tao ay i-substitute na ang tao dahil sa religion, siya ay magiging matuwid. Kaya ang maraming tao, nagsisimba naman ako. Pero pagkatapos magsimba, saan nagpunta? Kaya nga, Proverbs 14:12, there's a way that seems right unto a man, but the end thereof is death. Mayroong matuwid sa tingin ng tao ay mabuti. Mayroong gawain sa tingin ng tao ay mabuti. Ngunit ang dulo nito ay kamatayan at kapahamakan. Kaya wala pong programa na gawain ng tao para ang kasalanan ng tao ay malunasan at malutas. Kaya sabi ng Jeremiah 17 verse 9 na ang tao ay kahabag-habag ang kalagayan niya. Walang lunas ang kabulukan ng tao. Kaya sabi ng Bible, sino ang makapaglulutas ng problema ng tao? Wala. Kaya ikaw, hindi po kabaitan ang susi para ikaw ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Ang susi para ikaw ay maging katanggap-tanggap ng Diyos ay yung supernatural release, yung dumating si Kristo Jesus sa buhay mo, naniwala ka sa dugo ng Panginoon na sapat, na binubo niya sa krus, naniwala ka na sapat ay linisin yun. Linisin ang kasalanan mo, ay tapat ang Diyos na nilinis ka at malilinis ka nga. Woo! Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Kaya sabi ng Romans 5:10, dati kaaway tayo ng Diyos. Dati kaaway tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinanggap niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Kung hindi namatay si Kristo Jesus, kaaway ka pa rin ng Diyos. Hello? Hindi mo kayang magpakabait, anak. Kahit 2024, mamaya, December 31, anong oras? 11:59 and 30 seconds. Mangangako kang, Lord, magbabago na ako. Pagkatapos ng 30 seconds, balik ulit yun. Kumustahin mo? Eto, ganun pa rin. Walang pera, ang malas-malas pa. Di ka nalulungkot ang buhay mong ganun? Paulit-ulit yung mali, paulit-ulit yung mali. Minsan, ito ang ginagawa mo, nire-rebuke mo na ang sarili mo. In Jesus' name, lumayas ka sa akin. Sinong gumawa niyan? Ikaw ano? Kasi ginawa ko yan. Wala nangyari, wala nagbago. Hallelujah. Kaya nga, dati kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon tinanggap niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak, sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo Jesus. Ang katawan niya ay namatay. Ang katawan niya ay nagsisilbing sakripisyo para yung katawan niya na merong kasalanan na galing sa atin, yung katawan niya, inako niya ang kasalanang hindi siya ang may gawa. Inako niya ang kasalanang hindi siya ang may gawa. At alam mo ang ginawa? Pinatay yung kasalanan kasama yung kasalanan natin doon sa krus. At nang siya'y inilibing din kasama yung kasalanan natin doon sa libingan. Yan ang supernatural release. Anong release ang hinahanap mo? Hindi mo kayang magbago kahit kailan. Sabi ng Romans 8, verse 5 to 6, at hindi kahit kailan kayang magbago ng tao. Pilitin mo man, di pa rin yan. Kasi ang
Pinaka-supernatural release na ikaw ay makalaya laban sa masamang kasalanan na yan, sa masamang espiritu na yan, ay walang iba kundi ang tanggapin mo si Kristo Jesus. Ang magsisi ka at humingi ng tawad at itakwil ang kasalanan, payagan si Kristo Jesus. Yan ang supernatural release na gusto niyang ibigay sa buhay mo. Ilang beses ka na lagi nangangakong magbabago ka. Tumanda ka na lang, yan pa rin. Tingnan mo sarili mo, 59 na ako, bukas, 16 na. Ito, pakinggan nyo itong mabuti. Are you ready? Kung kailang 60 ka na, saka mo sasabing, Lord, I give you all. May mali ba? Wala. Walang mali. Pinagpala ka pa rin kasi nakaabot ka. Kahit 60 ka na, nakapagdesisyon ka pa na, Lord, ikaw ang aking Panginoon. Salamat kasi nakapagdesisyon ka. Pero sa context ng paglilingkod, nasaan yung batang lakas mo? Sino ang nakinabang? Pero wag ka namang makonsensya, Pastor. Wala na palang pag-asa kung makapaglingkod. Hindi! May pag-asa ka pang maglingkod. Kasi di nga lang katulad ng lakas ng kabataan. Doon ka na sa, ang tawag niyan ay seasoned citizen. Hallelujah! Ang tawag sa iyo, seasoned citizen, sapagkat ikaw ay seasoned with salt. At lahat ng merong asin, pampreserve. Lahat ng papuntang papanis, ikaw ang tagapagpasariwa. Lahat ng papuntang pabulok, dahil nandoon ka, ang kanilang kabulukan ay nananariwa ulit. Na-refresh. Kaya ang tawag sa iyo, seasoned citizen. Hindi ka senior. Senior, wala ka namang pera. Senior, kaya nga may discount na kasi wala kang babayad. Alam mo sa may pera, baliwala na ang discount. Sa walang pera, ang laking porsyento yan. Ay, Diyos ko. Ba't ba ako napunta dyan? Sabi kasi ng orto, ang edad ko raw, yung katawan ko, sir, yung edad mo, bata. Pero yung katawan mo, ang edad ay 85. Kaya, yung katawan, seasoned citizen na rin. Kaya may discount din. Ano ba yan? Ano yung discount? Ba't ba ako napunta dyan? Diretso tayo. Sabi doon, nung mamatay ang Panginoong Yesus, at ngayon, ito maganda. Basahin natin. 1, 2, 3, go! At ngayon, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Tiyak na iniligtas niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo Jesus. Woo! Hallelujah! Ay, grabe yan. Grabe. Antindi yan. Wow, hallelujah. Yan ang supernatural release. Gusto mo ng supernatural release? Yan yun. Ano bang hinahanap mo yung release? Lord, magkakapera na ako bukas. Maling release. O wag na lang sabing mali. Wala namang mali magkapera. Kulang na release. Maganda yung buong release. Amen po ba? Kaya ang reason, bakit ang Panginoong Hesus magsakripisyo? Kasi our very core nature, ang core nature natin, made us enemies toward God.
Ang core nature natin, yung pagkatao, yung ating nakapaikot sa buhay natin, yung core nature ay nasa ilalim ng impluwensya ng kadiliman. Kaya kailangang mamatay si Kristo Jesus para kasamang mamatay yung lahat ng namatay dahil sa kasalanan. Mamatay ang kapangyarihan ng kasalanan. Yung hindi mo kayang magawa, magagawa mo na ngayon. Kaya dito, makikita natin ang supernatural release. He put the Holy Spirit in our human spirit. He put the Holy Spirit in our human spirit. Nilagay niya ang kanyang spirit. Ang Espiritu ng Diyos nilagay sa ating espiritu. At ang espiritu na yan ang nagsasabi, nagpapatotoo. At siya ang nagsasabi, nagbibigay ng inward witness, gawin ang dapat gawin sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. He put the Holy Spirit in our human spirit. Dati, dapat tayo ay dapat parusahan. Pero nung nilagay niya ang kanyang banal na espiritu sa ating espiritu, tayo ay naging kaisa. Tayo ay naging partakers of the divine nature. Tayo ay naging kabahagi ng kanyang likas na kabanalan. Tayo ay naging kabahagi ng kanyang kalikasan. Kaya sabi ng 1 Corinthians 6:17, sabi doon mga anak ng Diyos, sabi doon, at kung nakikipag-isa tayo sa Panginoong Yesus, sa Panginoong Jesucristo, kaisa niya tayo sa Espiritu. Kung tayo nakipag-isa kay Kristo, kaisa niya tayo sa Espiritu. Ano ang Espiritu meron kay Kristo Jesus? Sundin ang kalooban ng Ama na nasa langit. Kung kaisa ka ng Panginoon, kung ikaw nakipag-isa sa Panginoon, kung nakipag-isa ka sa Panginoong Jesucristo, ito ang gusto kong mabuting balita na dapat malaman mo, kaisa tayo ng kanyang Espiritu. Meron kang Espiritong nagpapatotoo sa iyong Espiritu. Kaya ikaw nagpapatotoo na anak ka ng Diyos. May nagpapatotoo sa sarili mo na ikaw ay anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, ikaw ay kasamang tagapagmana ni Kristo Jesus. Hallelujah! Kaya nga bilang isang nakabahagi sa kanyang kalikasan, inilagay niya ang Espiritu niya sa atin. Kaya tayo ay kaisa, become partakers of the divine nature. Kapag merong kanyang ganyang kalikasan, hindi mahirap sundin ang Diyos. Hindi po mahirap sundin ang Diyos. Alam mo kung bakit nahihirapan ka? Kasi mayroong ibang espiritong namamayani sa iyo. Ang totoo, sabi ng 1 John 5:3, hindi mahirap sundin ang Diyos. Alam mo kung bakit ka nahihirapan? Sapagkat ang isip mo nakakiling doon sa gawa ng sanlibutan. Ang isip mo nakakiling, yung attachment ng puso mo ay nasa bagay ng sanlibutan. Mas mahal mo ang bagay ng sanlibutan kaysa mahalin ang gawain ng Diyos. Kaya ang mga tao, madali mong malaman ang taong wala sa Diyos at nasa Diyos. Ang mga taong nasa Diyos, nakaisa ng Espiritu ng Diyos, tinatangkilik ang gawain ng Diyos. Kaya agad-agad, mababasa mo ang taong wala sa Diyos. Tingnan mo ang tao, pag ang tinatangkilik ay pera. Pamimiliin mo kung anong gusto mo, gawain o pera. Doon yan pipili sa pera. Kaya buti pa yung pera, may tao. Ang tao walang pera. Nako. Kaya nagkakatalo talaga anong spirit meron ka. Kung meron kang kalikasan ng kanyang katangian, meron ka niyan, kaisa ka niyan, ay talaga malalaman mo kung sino ang matimbang sa iyo. Pag matimbang sa iyo ang Spirit ni Lord, nandun ka sa gawain.
Kaya dahil matimbang sa inyo ang Espiritu ni Lord, wala kayo ngayon sa labas, nandito kayo, palakpakan ninyo ang inyong sarili. Kaya nandito kayo, kaya pinagpala talaga kayo. Alam mo, kung wala kayong Espiritu ng Panginoon, nandoon kayo sa Espiritu ng alak. Sasabihin mo, wow, pare heaven. At sasabihin mo, heaven is real. Totoo hindi. At sigurado ako, kung sino talaga, kung saan nakakiling ang puso mo, doon ka. Totoo hindi. Kung sino yung matimbang sa puso mo, doon ka. O, paano ko nalaman? Kung ikaw, sobrang hilig sa pagkain, uunahin mo ang lamesa. Kaya kung saan nakakiling ang puso mo, yun ang susundin mo. Pero dahil nakakiling kayo sa Espiritu ng Panginoon, kaisa kayo ng Espiritu ng Panginoon, kaya kayo nandito. Kaya kayo nandyan sa Zoom. Marami pa rin namang ibang gawain, di ba? Pero pinili mo ang gawain ito. Oh, maliwanag, hallelujah. Mag-isip ka 2024, pag iyan, panay-panay mong gagawin. Ay, ang Diyos titingnan niya. Ay, ang Panginoon magsasabi siya, ito ang karapat-dapat kong paghimalaan. Ito ang karapat-dapat kong paghimalaan. Kaya sinasabi niya, kaya kapag meron ka become divine partaker, sabi doon sa 2 Peter chapter 1 verse 4, ang sabi doon, sa pamamagitan din nito, no? Ipinagkaloob niya sa atin ang mahalaga at dakila niyang mga pangako. Wow, ipinagkaloob siya sa iyo ang mga mahalaga at dakila niyang pangako. Pangako to ha, dakila niyang pangako. Ibig sabihin, ito yung great promises. We become partakers and God is going to give you this great importance and great promises. At ginawa niya ito para makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos at matakasan. Ito po yung word na matakasan, makatakas tayo, makaiwas tayo, maligtas tayo sa mapanirang pagnanasa na umiiral sa mundong ito. Makakaiwas tayo sa maling buhay, makakaiwas tayo sa gawa ng kasalanan, makakaiwas tayo kaya yung pangako niya ay inilagay sa buhay mo. Pag ang pangako na yan nasa sa iyo, hallelujah, garantisado yan. Kahit papialay ang pamo, di ba sabi ng awit, huwag na lang. Enable us to share His divine nature. 2 Peter 1:4, sabi niya, we became partaker of His divine nature. Kaya po, kung ikaw ay partaker, kabahagi ka niyan, meron ka niyan, hindi to religion, forget it. Si Jesus ay hindi religion. Tao po siya na nagkatawang tao na matay at nabuhay para sa iyo. Kaya hindi po siya created ng religion. Hindi po siya gawa-gawa ng haka-haka ng grupo. Hindi po siya ay instrumento ng grupo. Siya po ang namatay, nagligtas sa iyo. Ang kalikasan niya ay nasa sa iyo. Kaya nga dahil ito'y nasa sa iyo, ang sabi niya, I will give you a new heart. Basta tayo. 1, 2, 3, go! And put a new spirit, a new heart, put a new spirit within you. And I will remove the heart of stones, and I will put my spirit within you. Aalisin ko ang puso niyong bato na mahirap sumunod. Ang nag-aalis ng pusong masuwayin, ang nag-aalis, nagtatanggal ng pusong mahirap sumunod, ang pusong bato, at ang nagpapalambot ng pusong bato, at gawing masunurin, walang iba, kundi ang Diyos na kinikilala mo. Yan ang supernatural release.
Yan ang season mo. Itong 2024 ay isang season na kung saan ay season na ang iyong puso ay talagang ipipihit ng Diyos balik sa Kanya. Ipipihit ng Diyos yan. At lahat ng nakapihit balik sa Diyos, wala pong isang mapapahiya at mapapahamak. Walang isa man, liban lang kung ikaw ay papalag at umayaw. Ibig ng Diyos lahat na ikaw, ako, ay Kanyang iligtas. Nilagay niya ang Kanyang dakilang pangako para makaiwas tayo sa lahat ng mapanira at mapangwasak na masamang espiritu. Nilagayan siya sa atin upang ikaw at ako palitan niya ng pusong masunurin. At ang puso na yan na sumusunod sa Kanya ay naghihintay sa iyo ang dakilang gantimpala. Oh, mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Hindi. Kung maniniwala ka, hindi to pambobola. Kung maniniwala ka, wala akong binobola dito. Wala po. Paniniwala to. Manalig ka talaga. Paniniwala. Huwag kang to see is to believe. Huwag kang to see is to believe. You have to believe and you will see. You have to believe at makikita mo ang Kanyang kabutihan. Kaya nga, the moment you become partaker of His righteousness nature, kapag ikaw ay partaker, naging kabahagi ka sa gawaing marangal, sa gawain ng Kanyang kalikasan, hallelujah, God made you acceptable at your deepest level. Katanggap-tanggap ka, alam nyo po, pag tinanggap ka ng Diyos, lahat ng langit ay naka-back up sa buhay mo. Mga anghel naka-back up sa buhay mo. Kaya nga po, siya, ang bagamat siya'y banal, siya ay lumagay sa ating kalagayan na parang kasalanan. Parang mukhang kasalanan. Pag sinabing parang mukha, hindi po siya kasalanan. Likeness of sin. Yung word na likeness of sin. Tayo ay siya ay naging mukhang kasalanan para yung ating kasalanan inako niya, kinuha niya, yung hindi natin kayang gawin, ay siya ang gumawa na palayain ka. Kaya sabi niya, for us, so that we could become the righteousness of God. Para ikaw at ako ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Para ikaw ay ako makakalakad ng matuwid na buhay. Para ikaw ay ako isang bagong-bagong 2024. Hindi lang taon ang nagbabago ang takbo ng buhay mo. Wow, hallelujah. Magbabago talaga takbo ng buhay mo, believe me. Believe me, magbabago talaga ang takbo ng buhay mo. At di yan magluluwat. Pangalawa, hindi yan magluluwat. Bibigyan ka niya ng kapangyarihan to conquer kingdoms. Bibigyan ka niya ng kapangyarihan to conquer kingdoms. Amen to that? To conquer kingdoms. Sabi ng salita ng Diyos sa Hebrew 11:33, who by faith, sa NASB, who by faith conquered kingdoms. Now listen, kailangan nyo itong makita from the perspective of God. Kailangan nyo itong makikita ayon sa pananaw ng Diyos, hindi sa pananaw ng sanlibutan. Ang faith was given. Why faith was given? Bakit ang paniniwala, ang regalong paniniwala ay binigay sa iyo? Bakit ang regalo na yan ay binigay sa iyo? Ang totoo, hindi po to pray for things. Alam mo, minsan nagpipray tayo. Walang mali na magpray ka ng bagay. Maniwala ka ng bagay. Walang mali dyan. Pero kulang po yan. Hindi po yan ang rurok na dahilan kung bakit. Hindi po yan ang in the deepest level. Hindi po yan ang dahilan kung bakit binigay ang paniniwala. Ang paniniwala ay binigay to conquer kingdoms. Ikaw ay masakop mo ang lugar na binigay sa'yo. Hindi ka laging kawawa, hindi ka sa Bisaya pa, hindi ka siging alaot, oy. Hindi ka laging kawawa. Ang paniniwala ay isang kapangyarihan
isang divine ability, isang divine power of God nilagay sa iyo para ikaw ay maging conqueror. Ikaw ay mapagwagi, hindi ka laging lugi. Ikaw ay laging nagwawagi, hindi lugi. Lugi na naman, lugi na naman. Bakit kaya nalugi? Walang karunungan. Sabi dito, he who by faith conquered kingdoms, perform acts of righteousness, obtain promises, shut the mouth of lions. Hindi to literal lang na leon. Sa panahon nila Daniel, literal na leon. Sa atin dito, literal na mga umaatungal na problema, mga pasang salita na nakakapanghina ng loob. Yan po yung mga atungal ng kaaway na kaya mong patikumin sa buhay mo, patigilin si Marites. Patigilin ang mapanirang puri. Kapag ikaw may pananampalataya, kaya mong i-shut down yan. Dahil yung paniniwala mo, mag-a-activate yan sa buhay mo. Kung maniniwala ka talaga. Kaya sabi ni Jesus doon sa if you can believe, all things are possible. If you can believe. Now, tingnan niyo po, nothing wrong mag-pray ka ng bagay. Pero ang paniniwala ba ay binigay para lang makuha mo ang bagay? Doon tayo namamali eh. Doon tayo kinakapos. Ang paniniwala ay binigay ni Lord sa atin para iabante ang kaharian ng Diyos. Kaya sinabi niyang seek ye first the kingdom. Kaya sinabi niya, gayon na lamang unahin niyo ang kaharian ng Diyos. At ang paghahari niya, at hanapin ang kalooban niya, at ang lahat ng bagay ay idadagdag sa iyong buhay. Dito tayo nayari ng kaaway. Ang ating paglapit sa Diyos ay ating parabagang bagay-bagay ang ating hinanap na maliho tayo. Sabi ng Matthew 16, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao wala sa laki ng kayamanan. Wala sa paramihan ng pera yan. Aanin mo naman ang bahay na malaki kung magulo naman ang iyong buhay. Aanin ang bahay, malaki ang buhay. Magulo ang buhay. Aanin mo yang magandang kama, di ka naman makakatulog. Wala namang idlip. Aanin mo naman, nakaka-afford kang bumili ng masasarap na pagkain, wala ka namang ganang kumain. Aanin lahat ng bagay. Di talaga bagay. Bagay ay resulta lang. Bagay ay side benefits. Bagay ay expression lang. Resulta lang ng pananalig na meron ka na nag-uumapaw sa buhay mo. Kaya ka nagkakapera. Nakakarinig ba? Yung iba, amen. Totoo to. Kaya sabi ng verse 34, quench the power of fire. Power of fire. Yung apoy, kaya nilang patigilin ang apoy. Ano yung apoy na yon? Apoy ng kamalian. Maraming nang aapoy ngayon. Nag-aapoy sa maling relasyon. Apoy din yun. To quench the fire of error. Escape edge of the sword. Yung iligtas ka. Ano ba yung sword na ito? Ito yung mga nakakasugat ng buhay. Ang daming sugatan. Ano pa ang pananiwala? From weakness, lahat ng kahinaan mo papalitan ng kalakasan. Pag meron kang paniniwala, lalakas ka sa Diyos. Amen po ba? Kaya kung iyong mababantayan, ang Bible, sabi sa number 3, because of that faith, the supernatural release, God releases strength to get wealth. Kapag meron kang paniniwala, conquer kingdoms. As I said earlier, ang sinabi ko kanina,
Faith was given not to pray for things. Huwag po nating gamitin ang paniniwala lang. Walang mali pero kulang. Mas accurate, hindi po binigay ang paniniwala para sa bagay lang. Ang paniniwala binigay para makalakad ka at maiabante ang kaharian ng Diyos at ma-display mo ang Diyos dito sa lupa katulad ng sa langit. Ma-display mo. Hindi ito pagiging religious, kundi ito yung pagiging totoong buhay, righteous, right living, right doing, right thinking, right talking, right words, right. Nagpapatama ka. Amen po ba doon? Nandiyan pa ba kayo? Laksan mo, nandiyan pa ba kayo? Right words. Kaya tingnan nyo po hindi po binigay ang paniniwala dahil makuha lang ang bagay. Halimbawa, gutom na gutom ako. Gutom na gutom, sobra. Nakakita ako ng rabbit. Pagkakita ko ng rabbit, nagutom ko, gusto kong hulihin ang rabbit. Kaso lang hindi ko mahuli-huli, kaya kumuha ako ng basuka. O kumuha ako ng kanyon. Kinanyon ko yung rabbit. Ano kaya itsura ng rabbit? May makakain ka pa kaya? Ha? Wala na. Don't underestimate the supernatural gift of God is no other than gift of faith. Kasi, kapag gutom ka, rabbit ang gusto mong hulihin, ginamit mo ang basuka, yan ang pagkagamit mo sa pananampalataya na mali ang pagkagamit. Kaya parang wala rin nangyari kahit mananampalataya ka. Tingnan mo, dami mananampalataya sa church. Araw-araw, linggo-linggo, nandito. O saan man. Pero tingnan mo ang buhay. Umusad ba? Umusad ba ang buhay? Yes, gumaan lang ang loob. Nalubag ang loob. Alam mo, pagkatapos nito, pagkatapos nating manalangin, pag uwi mo ang gaan ng loob, no? Gaan ng loob mo, wow, nakasimba ako, ang saya ko, di ba ako? Bigla lang naharap yung problema. Yung biyanan, naharap niya. Problema na naman sa pera, problema sa ganun. Sasabihin mo naman, lintik na buhay to. O di kaya, malas na buhay. Alam mo, kasi simba mo lang, malas na naman. Hey, God gave that supernatural release. He releases strength to get wealth. Kaya strength ang ibinibigay niya. Sabi niya doon sabi niya sa paniniwala, ang Deuteronomy 8:18. Now, basahin natin. 1, 2, 3, go. But you are to remember the Lord your God. For it is He who is giving you power to make wealth in order to confirm His covenant which He swore to your fathers as it is this day. Alam nyo anong ibibigay niya? Giving you, sinabi ba giving you wealth? Anong ibibigay niya? Anong ibibigay niya? Ang ibibigay niya ay strength. Ibibigay niya ay power. Ibibigay niya enablement. Ibibigay niya ability. Ibibigay niya wisdom. Ibibigay niya knowledge. Ibibigay niya understanding. At dahil sa puno kanyan, bagay kasunod na lang. Kayamanan kasunod na lang. At sino ang karunungan mo? Walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga, sabi ng Ecclesiastes 2, verse 26, basahin natin to. Ecclesiastes 2, verse 26. 1, 2, 3, go! God gives wisdom, knowledge, and joy to those who please Him. But if a sinner become wealthy, God takes the wealth away and gives it to those who please Him. Walang pumalakpak. Naintindihan niyo ba yun? Tagalogin natin. Ibinibigay ng Diyos ang karunungan, kaalaman at kagalakan sa mga taong nakapagbibigay tuwa sa Kanya.
Ibinibigay ng Diyos ang karunungan, kaalaman, kagalakan sa mga nagpapatuwa sa Kanya. Kulang sa amin. Sa iyo, kailangan ulit niyo. Ibinibigay ng Diyos ang karunungan, kaalaman, kagalakan sa mga taong nagbibigay kagalakan sa Kanya. At ito ang sabi, at ang makasalanan pinag-iimpok niya at pinagyayaman, pinag-iipon upang ibigay lang sa mga taong kinalulugdan niya. Ulit, tagalugin ko pa rin. Para mag-sink in sa spirit mo. Ang Diyos nagbibigay ng karunungan, kaalaman, kagalakan sa mga taong nagbibigay lugod sa Kanya. At ang makasalanan, pinag-iimpok niya at pinag-iipon, pinaghahabi, pinagtatrabaho para mag-ipon. At yung kayamanan na yon ay ibibigay lang sa mga taong nagpapatuwa sa puso niya. Alam mo, pag hindi ka pasipagin maglingkod niyan, ha? Kapag hindi ka pasipagin, may problema ka talaga. Kaya dito, ang dami ng masipag, mahirap pa rin. Ang dami ng masipag naman ako, ba't ang buhay ka? Mahirap pa rin. Sipag mo, yung gabi, ginagawa mo pang araw. Hey, ang totoong kayamanan, the true wealth, the true success, ang totoong tagumpay is not the outcome of your effort. At totoong tagumpay na totoo na galing sa Diyos, hindi po resulta yan ng lagi mong kapagiging masipag. Palagi mong trabaho ng trabaho. Gawa lang ng mabuti, gawa lang ng mabuti. Ang daming mabuti, masipag hanggang ngayon, mahirap pa rin. Totoo, hindi. O kayo nagsabi, totoo. Totoo, hindi. Ginawang araw ang gabi, makapagtrabaho, kumita lang. Pero ano ang nangyari? Sila, sabi ng Hagay chapter 1, pag uwi nyo, Hagay chapter 1, chapter 2, chapter 3, basahin nyo ang buong Hagay. Nagtatrabaho sila, inilalagay lang nila sa alkansyang butas ang ilalim. Pinakamahirap yun, nag-aalkansya ka, butas ang ilalim. Sino dito nag-aalkansya? Kumita ngayon, maya-maya isang sakit, isang iglap, ubus na naman. Sinong nag-iipon ng 30 years, isang iglap na sakit, isang linggo lang, yung inipon ng isang 30 years, inipon niya, isang linggo lang, 7 araw, said ang 30 years na inipon. Gusto mo mangyari sa buhay yan o gusto mong magbago? Tingnan niyo po, iyak ka na lang sa gilid. Parang, Lord, ang hirap nito. Ito pa, pinagbibintangan pa na ito. Nagsisimba naman ako. Kulang na lang, yung pastor, gusto niyang duruin. Nagtatight naman ako. Imagine mo yan. Kaya minsan ang church na pinamamali nila, yung tama ang ginagawa, minamali nila. Yung ayaw magpaturo, minamali nila yung nagtuturo. Yung ayaw tumanggap, minamali nila yung nagbibigay. Yung ayaw magpaayos, minamali nila ang mga nag-aayos. Alam niyo po ba, gusto mong maayos ang buhay mo? Sabi niya, nagbibigay siya ng karunungan. Sabi niya, nagbibigay siya ng kaalaman. Sabi niya, nagbibigay siya ng matinding kagalakan. At ang mga taong ito ay nagkakaroon niyan dahil ang Diyos ang pinaparangalan nila. Diyos ang pinararangalan nila. At ito, isang matindi ito, pinag-iimpok ang makasalanan. Ang tindi niyan, pinag-iimpok ang makasalanan para isang araw ay ibigay lang sa mga taong kinalulugdan ng Diyos. Kung ako'y ikaw, mabuhay kang kinaluguran ng Diyos. Di baling sa ngayon, magtiis, okay lang, totoo naman tayo. Di baling magtiis, tingnan niyo po Nehemiah 8:10. Ang sabi doon ganito
Sabi ng Nehemiah, and Nehemiah continued. Sabi niya, go and celebrate. And celebrate with a feast of rich foods and sweet drinks. And share gifts of food with people who have nothing prepared. This is sacred day before our Lord. Don't be dejected and sad. Tingnan mo huwag kang malungkot. Ano ba ang dejected? Di ko na itagalog to eh. Ang isa lang na Tagalog ko dyan. For the joy of the Lord. The joy of the Lord is. The joy of the Lord is. Ang kagalakan ng Diyos at katuwaan ng Diyos, ang sukli niya sa iyo'y lakas. Ito ang matinding supernatural release. Kung gusto mong maranasan ang release na ito, gusto mong maranasan, sabi ng Psalms 23, the Lord is my shepherd. I shall not want. Hindi niya ako tiyak pagkukulangin. Hindi niya ako tiyak pagkukulangin. Dahil siya ang aking katimbang. Siya ang aking provider. Ano ang meaning ng salitang I shall not want? Sa original Hebrew meaning niyan, alam niyo kung ano? Basa. That you will never be left completely emptied. Alam mo, ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ang salitang hindi magkukulang, hindi ka iiwanan ng Panginoon na walang laman. Hindi ka pababayaan ng Panginoon na parang wala lang. Hindi papayag si Lord sa buhay mong ganyan ka na lang lagi. 2024, di papayag si Lord hanggang mag-maintain ka na lang na mabait. Hindi papayag si Lord. Dahil hindi papayag si Lord, huwag ka ring pumayag. Huwag ka ring pumayag na hanggang dyan ka lang. Huwag ka ring papayag na hanggang dyan ka lang. Huwag kang makontento hanggang dyan ka lang. Palakpakan natin ang Panginoong Yesus. Hallelujah. Dahil hindi ka papayag na hindi ka papayag na hanggang diyan ka lang. Anong gagawin mo? What are we going to do this 2024? The world, ito matindi to. The world was framed by the Word of God. What are we going to do this 2024? The world was framed by the Word of God. Created and formed by God speaking. Sa isang salita, ang sanlibutan ay naporma, naayos, naporma sa isang salita. Sabi doon sa Hebrew 11:3, by faith we understand. Dahil sa paniniwala, tumanggap tayo ng kaunawaan. Dahil sa paniniwala, tumanggap tayo ng karunungan. Dahil sa paniniwala, tumanggap tayo ng kagalakan. Dahil sa paniniwala, tumanggap tayo ng kapayapaan. And created and formed by God speaking. Nang magsalita ang Diyos, naniwala ang tao, nangyari ang himala sa tao. Nang magsalita ang Diyos, Hebrew 11:3, by faith we understand. By faith the world was created. By faith the world was created. By faith, conquer. By faith, Abraham sinned the power of God. By faith, Moses. By faith, Abraham. By faith. Alam mo, by faith, we need to believe the Word of God. Believe.
Kasi sabi ng 1 Corinthians, di ba? Sabi ng Mark chapter 9:23, if you can believe, all things are possible. If you can believe. Amen to that. If you can believe, all things are possible. And then, second, speak the word of God. Sabihin mo ang salita ng Diyos, ito ang problema mo. Circumstances mo yan. Pero mas kanino ka maniniwala, kaninong report ang paniniwalaan mo, kaninong salita ang iyong tatangkilikin. Ito ang problema mo. Ito, nawala na. Kaninong salita ang iyong paniniwalaan? Kaninong salita ang iyong yayakapin? Salita ba ng sanlibutan o salita ng Diyos? Believe. Speak the word of God over your circumstances. Speak the word of God over your situation. Speak the word of God. Don't limit God. Speak the word of God over your problems. Wow! Speak the word of God. Sabihin mo, bitawan mo ang salita ng Diyos sa iyong sitwasyon. Kung ikaw namatayan, mga Paye family, namatayan ka man ng iyong mahal sa buhay, sabi ng salita ng Diyos sa John 11:25, ang sabi doon, ang sino mang mananalig sa akin, bagamat siya'y mamamatay, ngunit siya'y mabubuhay, sapagkat ako ang muling pagkabuhay. Sabi ng John 11:25, kaya ang kamatayan is not a message of goodbye. Ang kamatayan sa Panginoon, hindi yan mensahe ng pagpapaalam. Ang mensahe ng kamatayan ay see you later. Magkikita tayo doon sa lugar na kinauuwian mo. Kaya pag ikaw namatay din isang araw, magkikita kayo ng iyong mahal sa buhay sa tahanang walang hanggan. Magkikita kayo. Amen po ba? Kaya ang kamatayan hindi katapusan, bakit meron si Jesus, siya ang nabuhay na mag-uli. Speak the word of God. Speak the word of God. And the last one, act upon the word of God. Lakaran mo. Alam mo, James 2:22, ang natural, ang bunga ng paniniwala ay ang paniniwala. Ito ang resulta at ang faith was perfected. Dito mo makikita, magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At nagiging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Faith, the result of faith was perfected. Kaya, speak. Speak the word of God. Believe the word of God. Act upon the word of God. Lakaran mo talaga yan. Itong supernatural na to, itong supernatural ability na ito na gagawin ni Lord, na supernatural release. Ito yung season mo. Season mo to, buhay mo to, panahon mo to, oras mo ng pagpapala na dapat mong matanggap ngayong 2024. Ito ang time. Sabi mo sa iyong katabi, season mo na. Season mo na. Hallelujah. Tayo po tumayo. Season mo na. Alam mo, ang meaning ng altar is a space in your heart. Bahagi ito ng puso mo. Parte ito ng buhay mo. Na yung puso mo na yan, yan ang altar. Ang puso na yan, yung merong lugar sa puso mo, na ang lugar na yan ay exclusively pag-aari ng Diyos. At anumang bagay na ilagay mo sa lugar na yan, liban sa Diyos, iyan ang iyong Diyos-Diyosan. Kaya ibigay mo sa Diyos. Ito yung season ng iyong harvest. Ito yung season na makakausap mo siya ng harap-harapan. Ito yung season na ang salita niya ay nasa iyong mga bibig lamang. Sabi ng Deuteronomy chapter 8, the word of God is in your mouth. And the word of God in 1 Chronicles 16:15, the word of God is a set. The covenant of God is a set of words. Ang covenant niya, ang tipan niya, ay mga salitang nakapaloob na mga pangako. Nangangako siya sa oras na ito na ang salita niya
ikaw ay kanyang pagpapalain. Hallelujah. Suko natin sa Panginoon ngayong gabi. Kung meron mang kasalanan, kung meron mang tayong kasalanang hindi natin na isuko sa Panginoon, isuko mo ngayon ang buhay. Isuko mo ang sarili mo upang maging katanggap-tanggap ka sa Diyos. Isuko mo ang sarili mo upang ang Diyos ay mapatuwa sa buhay mo. Isuko mo upang ang Diyos ipatawad ka sa lahat ng iyong kasalanan. Patawarin ka sa iyong lahat ng kasalanan, sa lahat ng iyong kalikuan, sa lahat ng iyong kamalian. Ikaw ay linisin ng kanyang banal na buhay, banal na dugo, banal na buhay, at papalitan ng buhay na isang buhay na ganap at isang buhay na kasiyasiya. Naparito siya upang ikaw ay kanyang yakapin. Kung magsisi ka, humingi ng tawad, magsusuko ng buhay mo sa Panginoon, handa ang Panginoon na ikaw ay patawarin. Handa ang Panginoon na ikaw ay linisin. Handa ang Panginoon na ikaw ay tanggapin. Handa ang Panginoon na ikaw ay yakapin. Ang 2024 ay magiging kakaiba sa lahat ng taon na iyong mga naranasan. Kasi sa 2024, mararanasan mo ang Panginoong Hesus mismo. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.